DDS ba yan? Hindi. Baka kasi, Hindi. sabi nila, DDS siguro yan, kaya ganyan. Ano yan? Non-government organization, NGO. So, Japanese senior researcher sa International Research Institution of Controversial Histories. Si Shunichi Fujiki. Ayun. Oo. Representative siya ng grupong ECOSOC. ECOSOC. Isang accredited NGO ng International Career Support Association. Ayun. At nagsalita pala siya doon sa United Nations Human Rights Council, UNHRC. Diyan daw sa Human Rights Council na yan, pinagsasalita ang mga kinatawan ng NGO. Pinagbibigyan sila ng mga tig 5 minuto. Okay. Ibig sabihin, speech niya ito, Jen. So, wala namang tinutukoy kung anong topic lang ang tatalakay. Kumbaga, bahala sila kung anong topic na gusto mong discussin. Kasi tungkol sa human rights, di ba? Pinag-uusapan. Human Rights Council March 11 nangyari yung talumpati So, niya. para sa kanila, dapat magsalita tayo kung sa tingin nila ay meron nalalabag na karapatang pantao. Oo, hindi nila pinipipigilan. At hindi naman ibig sabihin, nagsalita ka dyan ay sumasang-ayon lahat ng nandyan. Basta na sabi mo yung pahayag mo, i-re-record lang nila dyan. Ayun. Depende kung anong gusto nilang... So, naging paksa nitong si Fujiki ay ang naging kalagayan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa The Hague. Yung pagkaka-aresto sa kanya sa Pilipinas at yung pagkakadala niya sa The Hague, sa ICC. Ayun. Ano ba sabi niya? Gusto mo ba marinig? Sige. Sige nga. Ito, mayroon naman palang Anong tawag doon? Subtitle sa baba. Sige nga, direct, iparinig nga natin. Ito naging pahayag ni Shunichi Fujiki. Hindi po ito DDS. Hindi. Baka kasi paratangan. DDS kasi yan. Kaya ganyan sinasabi. NGO, non-government organization siya. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statutes guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayun. Magaling pala mag-Tagalog si Fujiki. Mag-English pala Di ba? Malinaw sa mag-English. Binasa lang naman niya. Ayun. Statement. At binabanggit din daw po ni Ginoong Fujiki na may mga umano'y impormasyon na lumilitaw tungkol sa mga pangyayari sa likod ng kaso. At sa huling bahagi po ng kanyang pahayag, nagbigay din po siya ng mensahe para sa mga Pilipino na patuloy daw po sumusubaybay sa nabanggit na usapin. Ang naturang mensahe po ay lumabas matapos maging viral sa social media ang video ng kanyang talumpati sa United Nations Human Rights Council. At doon po nananawagan siya ng humanitarian review at agarang pagpapalaya kay Digong na anya'y matagal nang nasa pre-trial detention ng ICC. Ayun. So, malinaw na son, Hindi ito DDS. Baka DDS ito, kaya nagsasalita ng ganyan. Reaction lang niya yan. Reaction. Kasi nga naman, sa buong mundo, pinag-uusapan naman talaga ito, kasi nga, nadidinig din naman yung pagdinig ng ICC
maaring para sa kanya, itong kay Fujiki ay naging paksa nga doon sa kanyang pagsalita sa United Nations Human Rights Council. Yeah.